na bagamat tayo po ay sa pamamadali, kapaguran, kung isang linggo, tayo po dinalabunin ng ating Panginoon ngayong gabi. At natutuwa po makita yung ating mga kabataan na for so many years ay kasama po natin ngayong gabi. Ang aking bahagi, doon po sa hindi nakasubaybay sa ating programa, ay bahagi pa rin po ng pagkakaroon ng masaya sa bayan. At alam niyo po, itong bahagi ito, tila baga ito yung mga source ng ilang pag-aawayan sa sambahayan. At pagkaminsan, tila ba sa awayan, nagiging sanhi pa ng paghihiwalayan ng mga mag-asawa. At ang aking paksa ay, ayan, ano po, Families Success Secrets for Managing Money. No? Tanda kayo marahil, nagpapakapagod ka, halos lahat na ginawa, subalit talagang kulang. Talagang kulang natin mapagkasya. Magugulat kayo ngayong gabi sa mga sekreto na ating pag-aaralan. Pero anim ano po ng prinsipyo na ihahayag ko po sa inyo. Okay. Tanong. Ano ang mga lihim o sekreto ng isang matalinong pamamahala ng salapi sa tahanan? Maging yung ibang mga nagpalagay, biktima na rin ito. No? Minsan, yung mga nag-iisip tayo na malayo pa yung sweldo, yung mga nag-work dyan, iniisip mo paano pagkakasyahin ito. Ayan, ano? Okay, tingnan po natin ang na prinsipyo. Number 1, okay, huwag umastos ng sobra sa iyong kinikita. Ayan, ano? Yan, pagka wala kang kinikita, mga kapatid, wala kang karapatang gumastos. Ayan, practical yan, ano? At kung gusto mong gumastos, maghahanap ka ng pagkakakitaan. So, principle number 1, huwag gumastos ng sobra sa iyong kinikita. Number 5, gumawa ng budget at sundin ito. Paano pag wala kang ibang budget? Okay lang, wala kang susundin. Ibig na sabihin, pag gumawa ka ng budget, susundin mo talaga. Hindi pwede yung, teka, babawi na ako sa susunod. Dapat, paninindigan mo yung binadget mo. No? Okay. Next. Okay. Sekreto number 4. Okay, sorry. Number 3. Magkaroon ng panukala upang matunaw ang pagkakautang. Ang ibig sabihin nila po, hindi po pinanukala ng Diyos na tayo ay magkautang ng salapi. Kung magkakautang man tayo, ito yung kabutihan loob. Ano po? Sa ngayon kasi apektado tayo ng prinsipyo ng sanlibutan. Si states, pag wala kang credit card, hindi ka kilala, hindi ka nag-exist. Kaya tayo ngayon dito sa Pilipinas, no? Alam mo kung may credit card ka, sikat ka. Hindi mo masama magkaroon ng credit card. Ang masama po kapag tayo ay hindi nagbabayad dun sa credit card natin sapagkat unti-unti tayo ibinabaon dun sa interest. Ang inyong pong lingkod ay meron po credit card. Subalit, hindi po ako namumutang. Ibig pong sabihin, kapag due date, bayaran mo ng buo. Mga kapatid, ano po? Ito po yung prinsipyo. At kung ikay may utang ngayon, mga kapatid, panukalain mo na unti-unting mawala. Sabi nga nila, yung utang, isang bagay na dapat kong natakutan. Ako, kung mga negosyante marahil ay magpo-protesta, Brother Alex, gagawin ko ito sa aking negosyo. Okay na, mga kapatid, kapag nababayaran ang utang. At base sa negosyo mo, makikita mo sa projection na kaya mo bayaran. Okay, pero tayo, mga individual, mga pamilya, hindi po karangalan na magkaroon ng credit card na hindi pinabayaran
yung mga balanse. Okay. Number 2, gawing pantay na partner sa pinansyal ang iyong asawa. Ang asawa mo, kumikita man o hindi, kayo ay magka-partner. Ibig sabihin, sa pagdidesisyon, kung anong bibilihin, sa nagasin ng pera, ano unahin, dalawa kayong nagpapasya. At kadalasan kayo sa mga sambahayan, kung sino ang kumikita, siyang nagpapasya kung anong gagastusin. Sa prinsipyo po ngayong gabing ito, sinasabi na ang mag-asawa ay magka-partner sa pinansyal na pagpapasya at paggastos. Regardless kung sino ang kumikita. Ano ho? Kasi kadalasan kung sino hindi kumikita, kawawa naman. No? Punta ka doon sa mami mo, siya may pera. Punta ka doon sa daddy mo, siya may pera. Pero dapat, ang pagpapasya katulad noon, ay pinagpapasyahan ng mag-asawa. And, ito po pinakamahalaga. Ayan. Gawing senior partner ang Diyos sa inyong pananalapi sa tahanan. Hindi lang basta partner, senior partner. Alam niyo po, sa negosyo, may natawag na partnership. Yung mga partners sa partnership ay magkakapantay ng, sabi nga, karapatan doon sa kanilang partnership. Pero may tinatawag na senior partner or managing partner. Kung ngayong gabi hindi mo nasubukan na gawing partner ng Panginoon, subukan mo. Sapagkat ito yung pinakaugat, pinakaunang susi ng pagkakaroon ng matagumpay na pinansyal, na pangasiwa, ng pananalapi sa tahanan. Ayan. Ang senior partner plan ay nauna ng isang akbat nagsasabi. Ayan, ito po ang prinsipyo mga kapatid. Ang lahat nating pera at salapi ay galing sa Diyos. Kung iniisip mo, yung pera mo sa wallet mo ngayon ay sa iyo, nagkakamali ka. Kung iniisip mo, yung magandang sasakyan mo ay sa iyo, nagkakamali ka sapagkat lahat ng yan ay sa Diyos. No? Mamaya, makita niyo po bakit mahalaga na ito ay ating tanggapin. Okay? Ang lahat ating pera at salapi ay galing sa Diyos. Ayan. Ikasampung bahagi o ikapo. Okay, mabasan po. Ay nagpapatunay na pagiging may-ari ng Diyos sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Sa pamagitan nito, pumapasok tayo sa isang may pagsosyo sa Diyos at siya ay nagiging senior partner natin. Brother Alex, kulang na nga. Ibibigay ko pa yung ikasampung bahagi. Eh di lalong nagkulang. Tama po, mali. Hindi kayo makasagot, ano po? Pag-iisipin natin sa isipang tao, mga kapatid, tama. Eh kulang na nga, pabawasan mo pa. Parang 1 plus 1 equals 2 lang yan eh. Pero mga kapatid, sa mata ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, tama. No? Na habang tayo ay nagbabalik ng bahagi ng Diyos kung sa Kanya bilang senior partner sa ating buhay, lalo tayong pinagpapala. Okay. Ano naman ang nangyayari kung pasok tayo sa pagkastosyo, pagiging partner sa Diyos? Sagana at masaganang pagpapala. Wala ng araw, no? Wala ng araw, marami pang pera. Yung susweldo ka na naman, sabihin mo, ay, hindi mo na ako mag-withdraw.
Gusto mo maging karanasan ninyo ito mga kapatid. Father Alex, bola lang yan eh. Ayan. Ang senior partner plan, ang plano ng Diyos para sa isang masayang pamilya. Numero 1 sekreto para sa maayos na kalagayan pananabi sa tahanan. Ayan, sabi, ang Diyos ang aking senior partner at ibabalik sa Kanya ang bahagi para sa Kanya ang ikapu. Mga minamahal na kapatid, bago tayo magtapos. Patotoo sa aking buhay kung paano ang Diyos ay naglaan dahil ibinalik ko ang Kanyang salapi. Year 2008, mga kapatid, may nag-offer sa akin dito po sa Patino at ako'y sumweldo ng napakalaki, mga kapatid. Halos 2 times nung tinatanggap ko nandito ako sa Alabang. That was 2008. At paglipat ko doon sa kumpanya, nagkaroon ng recession. Kung nasa semicon, noong 2008, ramdam nila ito. At alam nyo, forced leave kami, 3 times a week lang kami papasok. At sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pinalipat mo ako, pero ito tingnan mo, 3 times lang kami pumapasok. Year 2009, mga kapatid, na-operahan ako sa mata. Ito pong aking right eye, yung aking lens dyan, artificial lens. Dahil nagkaroon ako ng retina detachment. Ito pong aking kanan mata. At alam niyo, mga kapatid, ang binayaran ko lang sa ospital na aking ma-operahan ay 33 pesos. Bakit po? Dahil, alam niyo, meron kaming health plan na bago ka makapag-avail, dapat at least 1 year ka sa kumpanya. Alam niyo, mga kapatid, sabi ko, hindi ko pa kailangan, year 2008, pinalipot ako ng Panginoon doon sa kumpanya na merong health plan na ma-avail ko after 1 year. Kaya noong 2009, nung ako'y na-emergency dahil sa aking mata, meron na akong pambayad galing sa Panginoon. Year 2017, nawalan ako ng trabaho for 1 year and 2 months. Ang aking anak ay nag-aaral sa AUP sa College of Medicine. Dahil nawalan ako ng trabaho sa pagpipigil ng aking anak. Pero ang Diyos, naglaan. Wala kami kinikita, more than 1 year and 2 months, Pastor, nasustain kami. At hindi lang yun, yung anak kong 3rd year, College of Medicine sa AUP, nakagraduate. Nagpadala ng sponsor. At hindi lang basta nakagraduate, pati yung kanyang postgraduate internship, pati board exam, pati panghanda sa graduation, sinagot ng Panginoon. 1 year ago, mga kapatid, nag-alala ko, Pastor, sa aming kumpanya, pagdating mo ng A60, retired ka na. At sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko pag ako'y nag-60 na? Ako'y nag-iisip. Pero sabi sa akin ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. At alam niyo, mga kapatid, noong September 17, nag-60 years old ako. Pero bago ako mag-60 years old, sabi sa akin, Alex, isusulong natin doon sa board na gawing ang age retirement ay 65. Aba, sabi ko, at ito gagawin natin, ano? Eh, makita niyo po, ano? August, binigyan pa ako ng bagong pwesto na ikip na mas mataas kaysa sa aking dating pwesto. Nagpapatuloy po ako, mga kapatid. At sa November, pagpapasyahan nila kung itataas ang age of retirement sa 60.
Hindi ako nag-aalala. Sapagkat sa lahat ng ito, sa likod ng lahat ng ito, may Diyos na mapagkakatiwalaan ng ating Diyos. Ganyan kapag naging senior partner natin ang ating Diyos. Hindi kayo mag-aalala sa kinabukasan. At panatag kayo, panatag ang sambahayan at magkakaroon ng masayang tahanan kapag ang Panginoong Diyos ang senior partner